Sa isang tahimik na hapon sa gitna ng Kuala Lumpur, bigla na lamang bumagsak mula sa mataas na gusali ang katawan ng isang babaeng nasa hustong kulang. Siya ay ganap na walang suot, nakatiklop ang mga braso sa ibabaw ng kanyang dibdib na tila mahimbing na natutulog. Ngunit ilang oras lamang ang lumipas, misteryosong nawala ang kanyang katawan ng walang anumang bakas at iniwan ng publiko sa gitna ng mga tanong na walang agarang sagot. Upang maunawaan ang lalim ng trahedyang ito, kailangang bumalik sa nakaraan sa panahong ang pangalang Ivana Esther Smith ay pagmamay-ari pa ng isang inosenteng bata sa Sittard, isang maliit na bayan sa lalawigan ng Limburg sa South Netherlands. Siya ang bunsong anak sa pamilya na 14 na taon ang agwat ng edad sa kanyang nakakatandang kapatid na si Randy. Lumaki si Ivana sa isang multicultural na tahanan na hinubog ng dugong Dutch, Indonesian at Chinese. Ang kanyang mga magulang, sina Ginoong Marcelino Smith at Ginang Karen Smith ay kapwa nagnenegosyo sa pagbebenta ng mga second-hand na sasakyan. Kilala silang istrikto ngunit puno ng pagmamahal sa kanilang anak. Gayunpaman, dumating ang unang malaking pagbabago sa buhay ni Ivana noong 2002 sa edad na 3 nang mapilitang lumipat ang kanyang pinakamamahal na mga lolo't lola sa Penang, isang lungsod sa isla ng Malaysia. Lubhang naapektuhan si Ivana ng kanilang pag-alis. Tumigil siya sa pagkain at paulit-ulit na ipinahayag ang pananabik na makasama muli ang kanyang mga lolo't lola. Dahil sa lalim ng kanilang ugnayan, pumayag ang pamilya na doon na muna manirahan si Ivana sa Penang. Sa piling ng kanyang mga lolo't lola, natagpuan niya ang pakiramdam ng seguridad at walang kondisyong pagmamahal. Sa kanyang bagong buhay sa Penang, unti-unting umunlad si Ivana sa isang matatag na kapaligirang pang-edukasyon. Mula kindergarten hanggang high school, doon siya nag-aral at nagtapos sa murang edad na 16. Sa panahong iyon, kapansin-pansin ang kanyang pag-unlad hindi lamang sa akademya, kundi pati sa personal na kakayahan. Natutunan niyang magsalita ng iba't ibang wika, tumugtog ng ilang instrumentong pangmusika at sumailalim sa formal na pagsasanay sa martial arts. Sa kabila ng masikip na schedule, hindi niya kailanman binitawan ang pangarap na maging isang international fashion model. Hindi lamang nangarap si Ivana kundi siya ay kumilos. Kaya sa edad na 13, nagsimula na siyang magmodelo at makalipas ang 2 taon, nakuha niya ang 2nd pwesto sa Malaysia Supermodel Search o MSS. Ang tagumpay na ito ang nagsilbing mahalagang hakbang patungo sa isang profesional na karera sa mundo ng fashion. May taas na 5'11", may matinding pasensya si Ivana at malinaw ang determinasyong umangat sa isang industriyang puno ng kompetisyon. Dahil dito, nakapasok siya sa international stage noong 2014 nang lumahok siya sa Face of Beauty International Pageant sa Taiwan. Kasama ang kanyang roommate, nag-record siya ng isang Halloween greeting video para sa mga manonood. Sa maikling video, kapansin-pansin ang kanyang maliwanag na ngiti at palakaibigang personalidad, isang malinaw na refleksyon ng kumpiyansa at init ng ugaling dala niya sa pandaigdigang entablado. Sa pagpapatuloy ng kanyang pag-angat, gumawa si Ivana ng isang matapang na desisyon sa edad na 18. Lumipat siya sa Kuala Lumpur upang tahakin ang full-time modeling career. Sa Malaysia, pumirma siya ng kontrata sa Triumph Agency, regular na lumalakad sa mga fashion show at sumasali sa mga high-end na fashion shoot. Lalong pinatibay ng mga tagumpay na ito ang kanyang pangarap na balang araw ay makalakad sa runway bilang isang Victoria's Secret angel. Habang nagtatrabaho sa Malaysia, nakilala ni Ivana ang isang Belgian model na si Lucas Kramer.
Unti-unting naging malapit ang dalawa at kalaunan ay nauwi sa isang romantikong relasyon. Pareho silang may matinding hilig sa fashion at sinusuportahan ng isa't isa sa kani-kanilang karera. Sa parehong panahon, naghahanda si Ivana para sa Top Model Belgium 2018 sa Paris, isang kompetisyong itinuturing na mahalagang hakbang patungo sa mas malawak na international exposure. Kasabay ang kanyang profesional na ambisyon. Aktibo rin siyang nagkikibahagi sa makulay na social life ng Kuala Lumpur. Noong Oktubre 2017, ipinakilala siya kina Alexander Johnson at Luna Almaz, isang mag-asawang Amerikano na nakatira sa ika-20 palapag ng Cap Square Residences, isang luxury apartment complex na matatagpuan sa pagitan ng Petronas Twin Towers at Surya KLCC Mall. Sa paglipas ng kanilang pagkakakilala, nalaman ni Ivana na si Alexander, 44 na taong gulang, ay sangkot sa negosyo ng cryptocurrency, habang si Luna, 21 taong gulang, ay nagtatrabaho bilang isang high school teacher. Mayroon silang isang batang anak at kilala sa kanilang masiglang pamumuhay na madalas na makita sa mga piling nightclub ng lungsod kung saan si Alexander ay matagal ng regular na bisita. Ilang linggo matapos ang unang pagkikita, muling nagtagpo sina Ivana at ang mag-asawa sa isang espesyal na Halloween event sa Prime, isa sa pinakasikat na nightclub sa lungsod. Si Luna, na dati nang nagsabi na bahagi siya ng LGBT community, ay agad na nakahanap ng koneksyon kay Ivana sa dance floor. Magkasama silang sumayaw sa paraang mapang-akit, ngunit nananatiling may hangganan. Malaki ang iniwang impresyon ng gabing iyon. Ayon sa mag-asawa, tila mas mature si Ivana sa kanyang edad na 18. Naalala ni Alexander na pinuri pa raw ni Ivana si Luna at tinawag itong isang kaakit-akit na babae. Pagkatapos ng gabing iyon, madalas na silang mag-usap sa WhatsApp at nagpapalitan ng magaan at palakaibigang mensahe. Inilarawan ng mag-asawa si Ivana bilang kumpiyansado at may natural na karisma, habang inamin naman ni Luna na naaakit siya sa kagandahan nito. Makalipas lamang ang ilang araw, noong ika-4 ng Nobyembre 2017, nagplano ang mag-asawa ng isang weekend getaway nang hindi kasama ang kanilang anak at inimbitahan si Ivana na manatili sa kanila sa Concord Hotel sa Kuala Lumpur. Sa gabing iyon, nagbahagi silang tatlo ng mas personal na sandali, isang malinaw na pagbabago mula sa simpleng pagkakaibigan. Kinabukasan, nag-text si Ivana kay Luna upang magpasalamat at magtanong kung ano ang kanyang ginawa. Mainit ang naging tugon ni Luna at nagpahayag ng interes na muli silang magkita. Mula roon, naging mas madalas ang kanilang pagkikita. Naging regular si Ivana sa mga high-end party at nightclub events at lalo pang naging malapit sa mag-asawa. Sa panahong iyon, nakatira si Ivana kasama ang kanyang nobyo habang aktibong tinutuloy ang kanyang modeling career at tinatamasa ang kasiglahan ng kanyang kabataan. Ngunit kasabay ng mga gabing puno ng saya, unti-unti rin siyang napalapit sa isang mas mapanganib na mundo, isang eksenang lantaran ang paggamit ng ipinagbabawal na sangkap at sagana sa tukso. Sa gitna ng karangyaan ng nightlife, dumating ang ika-6 ng Setyembre 2017, isang petsang magiging mahalagang punto bago ang trahedya. Nang gabing iyon, dumating si Ivana sa Montra Rooftop Bar and Lounge, isang eksklusibong lugar na kilala sa tanawin ng skyline at piling mga bisita. Naroon siya bilang crowd model, inupahan upang makaakit ng atensyon at mga bisita. Ayon sa kanyang ahente, nagsimula ang gabi ni Ivana na tulad ng dati na maaliwalas at puno ng enerhiya, ngunit hindi nagtagal. Napansin siyang nagtatanong kung saan makakakuha ng ecstasy,
isang party drug na karaniwang umiikot sa nightlife scene. Tumating sina Alexander at Luna upang magipagkita sa kanya bandang 10:00 ng gabi. Sa CCTV footage, makikitang masigla silang sumasayaw sa gitna ng crowd. Paulit-uliting nakikitang pumapasok at lumalabas sa banyo sina Ivana at Luna. Bagay na nagbunsod ng hinala sa posibleng paggamit ng droga. Habang lumalalim ang gabi sa ilalim ng malabong ilaw at impluwensya ng alak, lumipat ang grupo bandang 2:00 ng madaling araw ng ika-7 ng Disyembre patungo sa isa pang eksklusibong nightclub upang ipagdiwang ang kaarawan ng isang kaibigan. Kilala ang lugar sa mayayamang bisita at sa malayang sirkulasyon ng recreational drugs. Bandang 5:00 ng umaga, nakita sa surveillance footage na palabas na sina Ivana at ang mag-asawa. Si Alexander ay buhat si Ivana papasok sa elevator habang si Luna ay sumusunod sa likuran at halatang pagod. Mula roon, bumalik silang tatlo sa Cobb Square Residences at umakyat sa apartment ng mag-asawa sa ika-20 palapag. Pinauwi ni Luna ang babysitter at pumasok naman si Alexander sa silid tulugan habang sina Ivana at Luna ay umupo sa sala at uminom ng apple cider. Ilang sandali pa, bandang 6:00 ng umaga, tinawagan ni Ivana ang kanyang nobyong si Lucas Kramer. Ipinaliwanag niyang hindi muna siya uuwi at magkikipag-usap pa sa isang kaibigan at tinanggap naman ni Lucas ang paliwanag na ito. Ngunit ilang minuto lamang ang lumipas. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Luna na kalmadong nagsabing kasama niya si Ivana at tinanong kung ayos lang ang lahat. Nagtaka si Lucas sa tawag ngunit binaliwala ito. Sa paniniwalang kasama lamang ni Ivana ang isang babaeng kaibigan gaya ng sinabi nito kanina, ngunit hindi niya alam na kasama rin pala si Alexander. Bandang 7:00 ng umaga, nagpadala si Ivana ng selfie kay Lucas at sinabing siya ay nagpapahinga. Napansin ni Lucas ang kakaibang tono ngunit inisip niyang pagod lamang ito mula sa magdamagang lakad. Bandang 7:45, umalis si Luna upang ihatid ang kanilang anak sa paaralan at bumalik bandang 8:15 ng umaga. Pagdating niya, nakita niyang gising si Ivana at nakahiga sa tabi ni Alexander na mahimbing pang natutulog. Lumapit si Luna at mahinang nagsabing, "Tapos na." Lumipat ang dalawang babae sa sala at naupo sa sofa. Ayon kay Luna, nagpatugtog ng musika si Ivana, naghubad at nagkaroon sila ng mas personal na sandali. Pagkatapos nito, bumalik si Luna sa silid at nahiga sa tabi ni Alexander. Bandang 10:00 ng umaga, nagising si Luna at napansin si Ivana na naglalakad sa loob ng apartment at kinakausap ang sarili at tumatawa. May kakaiba siyang naramdaman ngunit dahil sa antok, muli siyang nahiga at natulog. Pagmulat niya bandang 1:25 ng hapon, napansin niyang naroon pa rin sa apartment ang mga damit, sapatos, pitaka at cellphone ni Ivana. Ngunit wala na si Ivana mismo. Inakala ni Luna na umalis ito para sa isang photoshoot gaya ng nabanggit habang sila ay umiinom kaya hindi niya agad ito pinagdudahan. Ngunit bandang 2:45 ng hapon, isang residente sa ika-6 na palapag ng Cobb Square Residences ang nakakita ng nakakabiglang eksena sa labas ng balkonahe. Wasak ang kahoy na railing at nagkalat ang mga piraso sa sahig. Sa ibaba, sa inner courtyard, natagpuan ang hubad na katawan ng isang dalagang babae na walang galaw. Nakatiklop ang mga braso sa dibdib sa isang kakaibang posisyon na tila sinadyang inayos. Agad niyang tinawagan ang pulisya at iniulat na wala siya sa kanyang unit mula 9:00 ng umaga at kakauwi lamang. Ipinahiwating nito na kung may naganap mang pagbagsak, malamang ay nangyari ito sa panahong walang saksi. Mas ikinagulat ng mga otoridad ang halos 6 na oras na katahimikan. Walang nakarinig ng sigaw o anumang tunog ng insidente
Sa kabila ng inaasahang malakas na impact mula sa ika-14 na palapag at pagkabagsak ng kahoy sa railing. Hindi nagtagal, kinilala ang biktima bilang si Ivana Smith. Upang linawin ang mga hindi maipaliwanag na oras, sinuri ng mga investigador ang CCTV footage ng gusali. Bandang 5:44 ng umaga, nakita si Ivana na pumasok sa elevator kasama sina Alexander at Luna. Matapos nito, wala nang anumang kuha na nagpapakitang lumabas pa siya ng gusali. Dahil dito, nagtungo ang pulisya kasama ang pamunuan ng gusali sa apartment ng mag-asawang Johnson. Bandang 3:00 ng hapon, unang sinubukan ng mga otoridad na makipag-ugnayan ngunit walang tumugon. Mula sa labas, iniulat nilang may naririnig silang mga kakaibang tunog na tila mabibigat na bagay na hinihila o binabangga sa loob. Kabilang ang isang malakas na ingay na parang bakal na nagkakabanggaan ngunit nanatiling sarado ang pinto. Bandang 5:00 ng hapon, bumalik ang pulisya at sa pagkakataong ito ay nagbukas si Alexander kasama si Luna. Pinapasok nila ang mga otoridad at kapwa iginiit na wala silang kaalaman sa nangyari kay Ivana. Sinasabing natutulog sila noong mga oras na pinaniniwalaang naganap ang insidente bandang 10:00 ng umaga. Sa loob ng apartment, natagpuan ang mga personal na gamit ni Ivana kabilang ang mga damit, sapatos, pitaka at cellphone. Gayunpaman, isang mahalagang bagay ang kapansin-pansing wala. Ang kanyang panloob na kasuotan at walang malinaw na paliwanag kung bakit ito nawawala. Dahil sa mga hindi pagkakatugma ng mga pahayag at sa mismong eksena, pansamantalang ipinagkait ang kalayaan ni Alexander at Luna. Hindi ito direktang may kaugnayan sa pagkamatay ni Ivana, kundi sa mga paglabag na may kaugnayan sa ipinagbabawal na sangkap. Isang mabigat na krimen sa Malaysia at may katapat na pinakamataas na parusa. Kalaunan ng gabing iyon, lumabas ang resulta ng unang drug test at kinumpirmang positibo sina Alexander at Luna. Gayunpaman, sa isang nakakagulat na hakbang, humiling ang mag-asawa ng ikalawang pagsusuri at sa ikalawang test, negatibo na ang naging resulta. Ang pagpapahintulot sa ikalawang pagsusuri sa kabila ng malinaw na resulta ng una ay nagbunsod ng malawakang pagdududa mula sa publiko. Marami ang nagtanong kung may mga impluwensya o salik sa likod ng proseso na hindi lantad sa mata ng lahat. Lalong lumalim ang pangamba ng publiko nang mabunyag na habang sila'y pansamantalang nakakulong, nakatanggap umano ang mag-asawa ng mga hindi pangkaraniwang pribilehyo. Pinayagan ang mag-asawa na tawagan ang kanilang kasambahay at isang instruktor upang linisin ang apartment. Sa pagtupad sa kahilingang ito, itinapon ng kasambahay ang mga basag na bote ng apple cider, mga bagay na posibleng naglalaman ng mahalagang ebidensyang forensic. Dahil dito, seryosong naapektuhan ang integridad ng crime scene bago pa man ito lubusang masuri ng mga investigador. Samantala, ang unang forensic review na isinagawa ng 2 doktor sa Malaysia ay nagtapos sa konklusyong si Ivana ay nasawi dahil sa mga pinsalang dulot ng pagbagsak mula sa mataas na lugar at itinuring ang insidente bilang aksidente. Batay sa tinatayang oras ng pagsisimula ng rigor mortis sa pagitan ng 10:00 at 11:00 ng umaga, itinakda ng mga forensic expert ang posibleng oras ng kamatayan sa umaga ng ika-17 ng Disyembre 2017. Kahit hindi pa tapos ang mas malalim na pagsusuri sa iba pang forensic details, mabilis na idineklara ng mga otoridad sa Malaysia na ang insidente ay isang trahedyang aksidente na may kaugnayan sa alak at ipinagbabawal na sangkap. Isinara ang buong kaso sa loob lamang ng wala pang 24 na oras.
Ang agarang pagsasara sa kaso ay nagbunsod ng matinding galit at pagbatikos mula sa publiko, lalo na sa tila mabilis na pagbasura sa posibilidad ng masamang gawain. Lalong tumindi ang mga hinala ng mabunyag na si Lucas Kramer, ang nobyo ni Ivana, ang unang nagbigay alam sa kanyang pamilya tungkol sa nangyari. Agad na lumipad patungong Kuala Lumpur ang kanyang mga magulang na sina Marcelino at Karen, kasama ang kapatid niyang si Randy upang maiuwi ang katawan ni Ivana at humingi ng malinaw na paliwanag mula sa mga otoridad. Sa halip na mga sagot, sunod-sunod na hadlang ang kanilang hinarap. Ipinilit ng mga opisyal sa Malaysia na kinakailangang pumirma ang pamilya ni Ivana ng dokumentong nagsasaad na aksidente ang pagkamatay ni Ivana at hindi isang krimen bago ilabas ang kanyang katawan. Tumanggi ang pamilya at buo ang paniniwalang ang mga pangyayari ay may mas malalim at kahina-hinalang pinagmulan. Kalaunan, pinalaya rin ng mga otoridad ang katawan. Ngunit nang makita ng kanyang mga magulang si Ivana sa huling pagkakataon, napansin nila ang isang malinaw na mga pasa sa magkabilang braso at binti, isang detalyeng tuluyang nagbura ng anumang natitirang pag-aalinlangan. Sa kabila ng patuloy na giit ng mga opisyal na ito ay isang aksidente, nanatiling kumbinsido ang pamilya ni Ivana na may naganap na pagtatakip. Dahil dito, agad nilang dinala ang kanyang katawan pabalik sa Netherlands upang isailalim sa isang independent autopsy. Isinagawa ang independent autopsy ni Dr. Frank van de Gucht, isang kilalang Dutch forensic pathologist. Agad na sumalungat ang kanyang mga unang natuklasan sa opisyal na ulat ng Malaysia at natukoy niya ang isang malubhang pinsala sa ulo na malinaw na naganap bago pa ang pagkahulog. Mas lalong ikinabahala ang resulta ng blood test kung saan natagpuan ang presensya ng alak, cocaine at PMMA, isang hallucinogenic stimulant na kilalang maaaring magdulot ng heart failure at kamatayan kahit sa napakaliit na doses. Sa mas malalim na pagsusuri, binigyang diin ni Dr. van de Gucht ang isang malagang detalye. Wala ni isa sa mag-asawang Johnson ang nagpositibo sa PMMA kahit malinaw itong natagpuan sa dugo ni Ivana. Ipinahiwatig nito na maaaring nalantad si Ivana sa naturang sangkap sa ibang oras at lugar na hiwalay sa sinumang kasama niya sa apartment. Napansin din niya ang kakaibang posisyon ng katawan ni Ivana. Mahigpit na nakatiklop ang kanyang mga braso sa dibdib. Isang postura na bihirang makita sa mga pagbagsak mula sa mataas na lugar kung saan karaniwang inuunat ng katawan ang mga may kamay at paa bilang likas na reaksyon ng impact. Hindi rito nagtapos ang mga obserbasyon. May mga palatandaan din na posibleng patay na si Ivana bago pa man siya mahulog. Ayon kay Van de Gucht, nagsisimula na ang rigor mortis na karaniwang lumilitaw humigit kumulang 1 oras matapos ang kamatayan. Bukod dito, napakakonti ng dugo sa pinangyarihan na nagbukas sa posibilidad na tumigil na ang tibok ng kanyang puso bago pa man tumama ang kanyang katawan sa lupa. Natuklasan din ang presensya ng male DNA sa ilalim ng kanyang mga kuko at sa loob ng kanyang katawan na kalaunan ay nakumpirmang pagmamay-ari ni Alexander. Dagdag pa sa mga hinala ang disenyo ng balkonahe kung saan naganap ang insidente. Hindi pangkaraniwang mataas ang railings at may mga air conditioning unit na nakalagay sa gilid. Dahilan upang maging napakahirap para sa sinuman na aksidenteng mahulog kahit pa nasa ilalim ng impluwensya ng alak o droga. Dahil sa mga natuklasang ito, napilitan ang pamilya ni Ivana na harapin ang isang mas nakakatakot na posibilidad na ang kanyang pagkamatay ay hindi isang aksidente kundi bunga ng isang sinadyang gawain. Sa huling linggo ng Pasko no ika-21 ng Disyembre 2017, si Ivana ay inilibing sa pamamagitan ng cremation sa isang pribadong seremonya sa Roermond, Netherlands.
Sa kabila ng matinding dalamhati, nangako ang kanyang mga magulang na sina Marcelino at Karen na ipaglalaban ng hustisya anuman ang kahihinatnan. Bunga ng kanilang patuloy na pagsisikap noong Hulyo 2018, sa ilalim ng lumalakas na presyon mula sa pamilya, inilunsad ng mga otoridad sa Malaysia ang isang full-scale forensic inquest upang muling suriin ang mga pangyayari sa likod ng pagmatay ni Ivana. Bagamat hindi ito isang criminal trial, itinuring ito bilang huling pagkakataon upang masusing balikan ang ebidensya. Kapansin-pansin na ganap na wala sina Alexander at Luna sa buong proseso ng inquest. Ilang sandali matapos ang pagkamatay ni Ivana, umalis ang mag-asawa sa Malaysia at lumipat sa Estados Unidos at mula noon ay tumanggi na silang makipagtulungan sa mga investigador. Dahil dito, naging napakahalaga ng mga testimonya ng mga saksi. Isa sa mga tumistigo ay si Tan, isang residente sa ika-14 na palapag na nagsabing bandang 10:00 ng umaga ay nakarinig siya ng malakas na tunog na tila may mabigat na bagay na bumagsak mula sa itaas. Ngunit nang siya ay tumingin, wala siyang nakitang kakaiba. Sa hiwalay na pahayag, isang empleyado ng gusali ang sumalungat sa naunang mga pahayag ng pamilyang Johnson. Ayon sa kanila, nakita niyang tila litong-lito at hindi matatag si Ivana nang pumasok ito sa labi noong umagang iyon. Lumabas din si Adam White, isang kaibigan ni Alexander, at nagsabing labis itong umiiyak habang pinag-uusapan ang pagkamatay ni Ivana. Gayunpaman, dahil sa kanyang personal na ugnayan kay Alexander, itinuring na may kinikilingan ang kanyang pahayag at hindi isinama bilang kredibleng ebidensya. Sa panig ng forensic experts, magkasalungat ang mga opinyon. Isang Malaysian specialist ang nagsabing buhay pa si Ivana nang siya ay mahulog batay sa mga pinsalang natagpuan sa kanyang tiyan at dibdib. Subalit, ibinasura ito ng hukom dahil sa kakulangan ng sapat na legal at siyentipikong batayan. Samantala, si Dr. Frank Van de Gut na lumahok sa pagdinig sa pamamagitan ng remote testimony ay mariing nagpahayag ng kabaligtarang konklusyon. Ayon sa kanya, patay na si Ivana bago pa ang paghuhulog base sa rigor mortis, kakulangan ng dugo at mga pasa na hindi tugma sa mga pinsalang dulot ng pagbagsak. Ipinahiwatig din niya na maaaring may naganap na pananakit bago ang kanyang kamatayan. Lalong naging kontrobersyal ang kaso nang tumistigo ang isang babaeng pulis sa Malaysia. Ibinunyag niya na ang kanyang superior na tinukoy lamang bilang Faisal ay nag-utos na ituring agad ang kaso bilang isang aksidente mula pa sa simula, kahit pa may hinala siya ng masamang gawain. Inilarawan din niya ang isang kapaligirang puno ng matinding pressure upang mabilis na isara ang kaso. Sa kabila ng lahat ng hindi pagkakatugma, noong ika-14 ng Setyembre 2018, nagpasiya ang hukom na ang pagkamatay ni Ivana ay aksidente at iniuugnay ito sa pagkawala ng kontrol matapos uminom ng alak at stimulants. Mariing tumutol ang pamilya ni Ivana. Iginiit ng investigasyon ay kulang sa lalim at hindi nagbigay halaga sa katotohanan. Bilang tugon, humingi ng tulong ang pamilya Smith kina Mark Williams Thomas, isang dating British criminal investigator, at David Wells, isang kilalang abogado. Noong 2019, nagtungo sila sa Kuala Lumpur upang mangalap ng ebidensya at bumuo ng isang independent report. Sa isang pampublikong pahayag, sinabi ni Wells na kung nangyari ang kaso sa United Kingdom, ito ay tiyak na ikukonsiderang isang pagpatay. Ang pinagsamang presyon mula sa pamilya at ang mga natuklasan sa ulat ang nagbunsod ng isang malaking pagbabago. Noong Marso 2019, pumayag ang Malaysian High Court na muling buksan ang kaso at pormal na bawiin ang naunang desisyon na ito ay isang aksidenteng pagkamatay.
Kinilala ng korte na may mga pinsala si Ivana na malamang ay nangyari bago ang kanyang pagkahulog. Sa puntong iyon, opisyal nang itinuring ng mga sospek sina Alexander at Luna at muling inilunsad ang investigasyon. Para sa pamilya ni Ivana, ito ay nagbigay ng munting pag-asa. Gayunpaman, marami pa ring tanong ang nananatiling walang sagot kung bakit bigla silang umalis ng Malaysia, ang tunay na dahilan ng ikalawang drug test at kung ano talaga ang nangyari noong umagang iyon. Matapos muling buksan ang kaso, patuloy na tumanggi sina Alexander at Luna na noon ay naninirahan sa Miami, Florida na makipagtulungan sa mga otoridad. Noong 2020, naglabas ang pulisya ng Malaysia ng international search request sa pamamagitan ng Interpol Green Notice, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin matagpuan ang mag-asawa. Habang sinusundan ang ilang lead sa Estados Unidos, isang reporter at film crew mula sa Daily Mail ang hindi inaasahang nakakita kay Luna sa mga lansangan ng Miami. Nanatili siyang magalang ngunit humiling na huwag siyang kunan ng video at ibinahagi na sila umano ni Alexander ay nakatanggap ng mga banta online, kabilang ang isang anonymous na tawag na nagbabantang dukutin ang kanilang anak. Samantala, patuloy na lumaki ang galit ng publiko at sa Malaysia. Marami ang naghayag ng pagkadismaya. Binabatikos ang impluwensya ng mayayamang dayuhan at mga kahinaan sa sistema ng hustisya. Patuloy namang nanguna ang ina ni Ivana na si Karen sa panawagan para sa katarungan. Noong 2023, naghain ang pamilya ng isang formal na petisyon kay punong ministro Anwar Ibrahim at hinihiling ang muling pagbubukas ng criminal investigation. Agad itong umani ng pansin mula sa lokal at international na media. Pagsapit ng 2024, mas pinalawak pa ng pamilya ang kanilang laban sa batas sa pamamagitan ng paghahain ng isang civil lawsuit laban sa pamahalaan ng Malaysia sa Inspector General of Police at Ministry of Home Affairs. Inakusahan nila ang mga ito ng kapabayaan at maling paghawak sa investigasyon. Binigyang diin ng ina ni Ivana na nabigo ang mga otoridad na pangalagaan ang crime scene. Minadali ang deklarasyon ng sanhi ng kamatayan at nagsagawa ng isang mababaw na investigasyon. Habang patuloy ang paglala ng pampublikong batikos, noong ika-28 ng Agosto 2024, iminungkahi ng pamahalaan ng Malaysia ang isang settlement upang resolbahin ang kaso. Sa simula, pinahayag ng pamilya na bukas sila sa ideya ng settlement basta't ito ay isasagawa ng may mabuting layunin at tunay na hangaring marisolba ang kaso. Gayunpaman, kalaunan ay nauwi sa pagkabigo ang mga negosasyon. Dahil dito, itinakda ang kaso na umabot sa paglilitis noong ika-30 ng Oktubre 2024. Kasabay ng mga civil proceedings, noong ika-14 ng Oktubre 2024, naglabas ang pulisya ng Malaysia ng panibagong Interpol Green Notice bilang pagsisikap na matunton sina Alexander na nooy 51 taong gulang at Luna 37 taong gulang. Layunin ng hakbang na ito na mahanap sila at maiharap para sa opisyal na pagtatanong. Muling nabuhay ang pag-asa ng pamilya dahil sa mga pangyayaring ito at makalipas lamang ang 2 linggo naabot ang isang mahalagang yugto. Noong ika-30 ng Oktubre 2024, opisyal nang nagsimula ang civil trial laban sa pamahalaan ng Malaysia, isang makabuluhang hakbang sa mahabang laban para sa pananagutan at katotohanan. Gayunpaman, nananatiling hindi tiyak ang posibilidad ng isang criminal trial laban kina Alexander at Luna. Patuloy pa rin ang paghahanap ng Interpol sa mag-asawa
at ang pag-extradite sa kanila mula sa Estados Unidos patungong Malaysia ay inaasahang magiging masalimuot at magtatagal na proseso sa aspeto ng batas. Bukod dito, may pangamba rin na ang mga ebidensyang kasalukuyang hawak ay maaaring hindi pa rin sapat upang maabot ang pamantayang kinakailangan para sa isang kriminal na pag-uusig. At marahil sa huli, ang pinakamasakit na bahagi ng kasong ito ay hindi lamang ang pagkawala ng isang 18 anyos na dalaga, kundi ang mahabang katahimikan na patuloy na bumabalot sa katotohanan. 7 taon na ang lumipas, ngunit si Ivana Smith ay hindi pa rin natatagpuan ang kapayapaan. Hindi sa ilalim ng lupa, kundi sa mga alaala at paghihintay ng mga taong patuloy na nananawagan ng hustisya. Ano ang masasabi ninyo tungkol sa kasong ito? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section at kung nakita ninyo ang kwentong ito na mahalaga at makabuluhan, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe upang hindi ninyo makaligtaan ang susunod na kaso na ating tatalakayin.